Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang i-anunsyo ng piloto na ilang minuto na lamang lalapag na sila ng Pilipinas. Nilingon niya si Nathaniel na natutulog sa balikat ng mommy niya. Bahagya pa silang nagtinginan ng ina. Waring nahuhulaan itong ipinag-aalala niya. Ginagap nitong isang kamay niya. Pinisil nito yon ng mariin kahit na paano, naibsan ng takot na nadarama niya. Nang ganap ng makalapag ang eroplanong sinasaka nila, di niya maiwasan ang mga butil ng luha na pamatak sa kanyang mga mata. Muli niyang naalala ang Kuya Ken niya. Silang dalawa ang dahilan kung bakit nanirahan sa Canada ang buong mag-anak niya. At ngayong wala ng kuya niya, muli silang nagbabalik dito sa Pinas. Gusto man niyang ibaon sa limot ang lahat ng mga malulungkot na alaala niya rito. Hindi niya maiwasang muling magbalik sa kanyang isipan ang mga iyon. Di na siya magtataka kung muling mag-cruise ang landas nila ni Nathan, lalo na't nakapagpasa na siya ng application sa isang sikat na network. Sinabihan kasi siya ni Gerald na may mga vacant jobs sa pinagtatrabahuhan nito, kung kaya agad siyang nag-apply bilang isang researcher. Next week nakaschedule para sa kanyang interview. Gusto niya magsimulang muli. This time gusto naman niyang bigyan katuparan ang isang pangarap na isang tabi niya nung pinili niyang buhay may asawa sa piling ni Nathan. Nagpakawala siya na isang mapaklang ngiti. Pinili niya si Nathan kapalit ng matagal na niyang pangarap simula pa nung bata siya. Pinilit niya si Nathan dahil naakala niya na magiging masaya siya sa piling nito. Ngunit mas pinili nito ang galit na nararamdaman kaysa sa kanya. Kamusta na kaya ito ngayon? Magdadalawang taon na sila mula nung mawala si Jackie. Simula nang umalis siya ng Pilipinas, wala na siyang nasagap na balita tungkol sa dating asawa. Dating asawa. Naging asawa nga ba siya nito kahit minsan lang? Kailan nga ba siya nito tinuring na asawa? Nathan's POV. Ang balita ko, for good na sila dito. Nasa Santa Teresita sila ngayon. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Nathan noong tawagan siya nito para ipaalam ang huling balita tungkol sa kanyang mag-ina. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa balitang iyon. Simula magbalik to sa Canada, hindi huminto ang kanyang tauhan sa pagsubaybay sa kalagayan ng kanyang mag-ina, kaya alam niyang halos lahat na nangyayari sa mga ito. Tumayo siya at kinapa ang kanyang dinaraanan. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw ang kanyang paningin, ngunit ang sabi ng doktor, kailangan lang niya ng kaunting pasensya. Naisagawa naman ang kanyang corneal transplant, ngunit di naman daw ganon kabilis ang pagbabalik ng kanyang paningin. So far, may improvement naman siyang napapansin. Kung noon blanco ang kanyang paningin, ngayon ay may nababanaag na siya. Pasasaan ba't magbabalik na rin sa normal ang lahat? Peste? Kinatatakutan niya ang muli nilang paghaharap ni Andrea. Di pa siya handang harapin to sa ganito niyang kalagayan, and yet, nananabik na siya? Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Pinakansel ang meeting niya sa isa sa kanilang mga kliyente. Magtutungo siya ng Santa Teresita. Wala naman siyang balak makipagkita kay Andrea. Ipinatawag niya ang kanyang driver pagkatapos niyang gumayak. Habang nasa sasakyan, panay ang kabog ng dibdib niya. Natatawa nga siya sa kanyang sarili dahil nagkakaganito lang naman siya kay Andrea. Maraming mga babae ang nagpaparamdam sa kanya. Maraming babae ang naghahabol, and yet, ni isa sa mga babaeng yon hindi siya nakaramdam ng ganito kasidhing pagmamahal. Kahit kanong sila pa ni Jackie, hindi niya naramdaman ng ganito. Tanging kay Andrea lang siya nagkaganito. Karma nga marahil niya ito. Nang makarating ng Santa Teresita, umaligid lang naman sila sa bahay ni na Andrea. Ni hindi nga siya bumaba ng kanyang sasakyan. Para siyang sirang-sira. Ni hindi niya man nabanaag ang kanyang mag-ina. Ngunit kontento na siya sa ganoon. Di naman sila nagtagal. After 30 minutes na paikot-ikot sa paligid, inutusan niya ang kanyang driver na bumalik sila ng Maynila. Andrea's POV. Napakunot ang noon ni Andrea nang mapansin ang kulay itim na sasakyan na kanina pang umaligid sa bahay nila. Tinted ang mga salamin kung kaya't hindi niya makita kung sinong nasa loob noon. Bigla siyang kinabahan. What if isa na naman to sa masamang tao? What if pagtangkaan na naman siyang kidnapin? Kinuhaan niya ng camera ang plate number ng sasakyan. Tinawagan niya sa Gerald para magpatulong alamin kung sino nagmamay-ari ng sasakyang iyon. Kailangan niyang maging maingat, lalo pangat may anak siyang kailangan protektahan. After 3 hours, muli siyang tinawagan ni Gerald. Nagulat siya nung sabihin to, si Nathan na nagmamay-ari ng plate number na iyon. Are you sure?
Tanong niya sa kaibigan habang panay ang kabog ng dibdib niya. Feeling niya may mga kabayang nagsisipulasan sa loob ng dibdib niya. Paanong nalaman ng dating asawa niya na nandito sila sa Santa Teresita? Sa tagal ko sa industriya ng pagbabalita, magkakamali pa ba ako sa research ko? 100% sure. Kay Nathan ang plaka na yan. Paniniyak ng kaibigan niya sa kanya. Salamat. Alam niya ang lahat ng galaw mo, Andrea. I'm pretty sure hindi siya huminto sa pagsubaybay sa inyong mag-ina. Anang lalaki sa kanya. Pero nakita niyang tumakbo na ang sasakyan papalayo. Bakit di mo lang siya magparamdam kay Nathaniel kung talagang may malasakit siya sa bata? Puno ng hinanakit na tanong niya sa kaibigan. Yan ang di ko masasagot para sa kanya, Andrea. Halos paanas lang nasagot ito sa kanya. Isa lang ang sigurado ko. Hindi naman siya tuluyang nawala sa buhay ninyong mag-ina. Di na siya nakipagtalo pa sa kaibigan. Pero kung dito nawala sa buhay nila, kahit kailan hindi naman niya to naramdaman. Paasa. Yon ang salitang tumutugma sa ginagawang to ni Nathan sa kanila. Sa kabilang banda. Masayang masaya si Andrea na makapasya siya sa trabaho. Matagal din niyang isantabi ang pangarap niyang to. Ngayon bibigyan niya ng oras ang karir niya since hindi naman naaalagain si Nathaniel. Kumuha siya ng isang unit malapit sa pinapasukan niya. 2-bedroom lamang iyon. Isang malayong kamag-anak ang kinuha niyang mag-aalaga kay Nathaniel habang nasa trabaho siya. Inasikaso rin niya ang pag-transfer ng anak sa magandang eskwelahan malapit din lang sa papasukan niyang trabaho. Nakasettle na ang lahat. Siguro naman wala na siyang magiging problema sa pagbabalik niyang ito sa Maynila. I am so happy for you, Andrea. Masayang sabi ni Gerald sa kanya isang hapon nung iyain siya nitong kumain sa labas. Si Nathaniel kasama ng Kuya Lucas niya sa Bulacan habang busy siya sa pag-aayos ng bago niyang apartment. At least, na-realize mo na rin ang mga potentials mo. Nagtataka nga ako sa iyo hindi mo tinuloy yung pagtatrabaho sa isang prestigious company sa Canada. Ang totoo, nag-apply ako doon pero di ako pinalad na makapasa. Ano niya kay Gerald? Di naman ako ganun katalino gaya mo or ni Alexa. Ano niyang biglang naalala si Alexa? Ano na nga palang balita mo sa kanya? Huling balita ko, lumabas siya ng rehabilitation center na sa Singapore daw para magmasteral. Anitong napatingin sa kanya. At hanggang ngayon di pa rin tapos ang tungkol sa ginagawa kong pagre-research tungkol sa pagkawalan ng father niya at ang connection nito sa underground world. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nagtatakang tanong niya rito. Alam mo namang kasama si Nathan sa ginagawan ko ng investigasyon, hindi ba? It's been 5 years since I started this case at hanggang ngayon masyadong mahirap pagtugma-tugmain ang mga koneksyong nag-uugnay sa kanila. Baka naman kasi wala talaga, sabi niya rito. Alam niyang matagal nang pinaghihinalaan ni Gerald ang pagkatao ni Nathan, ngunit kampante siyang bukod sa pagiging isang mahusay nitong engineer, hindi to sangkot sa kanumang negosyo ng ninong Benito. Sadyang nakakabulag ang labis sa pagmamahal, Andrea. Matalinhaga pa nitong sabi sa kanya. Di na siya umimik pa. Hanggat maaari ayaw niya nang mag-isip pa ng kung anumang may kinalaman kay Nathan sa ngayon. Gusto niyang okupahin ang isipan niya sa masasayang bagay, kagaya ng pag-uumpisa niya sa dream job niya. Stepping stone lang naman niya ang maging isang researcher. Ang gusto talaga niya maging isang sikat na broadcaster, kagaya ng mga idols niya. But enough of him. Gusto kong maging masaya ka sa muli mong pagbabalik. And I am so happy nag-decide ka na magstay dito for good. Anitong makahulugang tumingin sa kanya. I mean, sana nga for good na to. At di mo natatakbuhan ng problema mo kung meron man. Gusto ko malaman mong nandito lang ako palagi sa'yo. Kahit nang madalas di naman ako importante sa'yo. Kumunot ang noon niya. Gerald, ano na naman ba to? Nagkibit ito ng balikat. It's just that hanggang ngayon di pa rin ako nakaka-move on since base din mo ako nung high school. Pabirong sabi nito sa kanya, tsaka sinabayan ng malakas sa tawa. Natawa na rin siya. Hanggang sa maghiwalay sila, tawanan sila ng tawanan. Masaya silang hanggang ngayon na panatili nila ng binata ang friendship nila. Kaya naman na mag-umpisa siya sa trabaho, madali na lang sa kanyang mga pa sa trabaho dahil tuwing may mga bagay siyang di naiintindihan, si Gerald ang napagtatanungan niya. Nagulat si Andrea nung malaman ang next assignment niya. Kumunot ang noon niya habang binabasa ang pangalan ni Nathan, tsaka napatingin sa kasamahan niya sa trabaho. Siya ang guest ni Miss Charlene on Friday? Bigla siyang nataranta.
Si Miss Charlene, isang papasikat na journalist na nabigyan ng bagong programa sa istasyong pinagtatrabahuhan niya at isa siya sa mga researcher ng programang ito. Pinagtatakan nga niyang hindi nasali sa meeting para sa mga bagong episode sa sunod na linggo kaya di niya alam na isa si Nathan sa mga napiling interviewin ni Miss Charlene. Si Miss Charlene mismo ang pumili sa kanya. Ang kumpanya raw kasi ni Engineer Nathan Rodriguez ang naging benefactor niya kaya't sila nakapagtapos ng college. At balita ko, hindi tinigilan ni Miss Charlene ang eskwelahan niya hanggat hindi niya personal na nakikilala ang lalaki. From then on, naging magkaibigan na raw ang dalawa. Kwento ng isa sa mga production assistant sa kanya. Gustong magtaas ng kilay niya. Hanggang saan ba narating ang level ng friendship ng dalawang yon? Napangisi ang babae na mapansin ang question mark na nakaplaster sa mukha niya. I know, right? Bulong itong tinapik siya sa balikat. Kahit di ka magsalita, alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Yan din ang kasalukuyang tumatakbo sa utak ko, no? Pero sa atin na lang yun. Tumatawang sabi pa nito sa kanya. Obserbahan na lang natin sila sa Friday. Let's see kung anong mga body language nila. Anitong humagkikik pa. Ewan, pero hindi siya natatawa sa kung anumang tumatakbo sa utak niya. Palihim siyang napatingin sa kinaroroonan ni Miss Charlene. May kung anong kumurot sa dibdib niya habang nakakaramdam ng insecurities at pinagmamasdan ng papasikat na dalaga. Napakabata pa nito. Kakaselebrate lang nito ng 22nd birthday nito and yet, alam na niyang napakalayo ng mararating nito. Samantalang siya, eto at malapit na siya mag 29 years old, ngunit nag-uumpisa pa lamang siya sa pangarap niyang career. Ngunit di naman yun ang pinagmamakto ng dibdib niya, kung di lang laman close ito kay Nathan. May pait sa mga labing napangisi siya. Eto siya, naging asawa ng lalaki and yet kahit kailan, di man lang siya naging close dito. Di na siya dapat nakakaramdam pa ng selos at eto, nag-uumpisa na namang pumitik ang dibdib niya, lalo pat batang-bata si Charlene. In short, fresh na fresh pa ang beauty nito. Andrea, kailangan mo nga palang kontakin sa Engineer Rodriguez para sa Friday. Ikaw ang gagawa ng mga questionnaires para sa kanya. Napamaang siya. Gusto sana niyang magprotesta. Bakit ako? Yun ang rumihistro sa mukha niya habang nakatingin sa production assistant. Kibit balikat lang ang sinagot nito sa kanya. Kung alam lang ng mga ito na may nakaraan sila ni Nathan. Napahinga siya ng malalim. Mabuti na lamang, di niya na ginamit ang apelido nito kung hindi, baka maungkat pa ang nakaraan nila. Nathan's POV. Pinaunlakan ni Nathan ang guesting sa bagong programa ng kaibigan niyang si Miss Charlene kahit na ayaw niya sanang magpa-interview. Ngunit nang malaman niyang doon nagtatrabaho si Andrea, napapayag siya sa imbitasyon ng kaibigan. Na si Miss Charlene. It's about time na linawin niya na ang isang bagay. Haharapin niya si Andrea. Bahala na. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo? Andrea daw po from AZB Network. Anang sekretary niya. Parang may mga dagang nagsipagtalunan sa dibdib niya nang marinig ang pangalan ng asawa. Andrea's POV. Parang may bumara sa lalamunan ni Andrea nang magsalita. Napahinga siya ng malalim. Di siya reading magkaharap sila ni Nathan pero wala siyang magagawa dahil ito ang hinihiling ng kanyang trabaho. Hindi niya alam kung nananadya bang tadhana sa kanya. Nathan? Panimula niya. This is Andrea. I know. Formal ang tonong sagot nito sa kanya. Alam ko ring matagal ka nang nagbalik ng Pilipinas at kung hindi pa dahil sa trabaho mo wala kang balak ipaalam sa akin ang pagbabalik mo. Ramdam niya ang hinanakit sa tono ng pananalita nito. Biglang nagpantig ang tenga niya. Siya na nga ang may atraso ngayon. Nakalimutan na ba nito ang dahilan kung ba't siya nag-alsa baluta noon? At teka, bakit alam nito ang tungkol sa trabaho niya? Ngunit hindi ang tungkol sa kanila ang dahilan ng pagtawag niya rito, kaya itsasantabi na muna niya kung anuman ang issue sa pagitan nilang dalawa. Pwede bang saka na natin pag-usapan kung anuman ang issue nating dalawa? Tumawag ako hindi sa personal ng dahilan. Hindi ko alam kung paano mong nalaman ang tungkol sa trabaho ko, but since alam mo na ang tungkol doon, just see me in person kung gusto mo akong makausap. Hihintayin kita dito sa bahay natin. Anitong mabilis ibinaba ang telepono bago pa siya makasagot. Napakurap-kurap siya. Nathan's POV. Napagtanto ni Nathan hindi niya na kailangan patagalin pa ang tungkol sa kanila ni Andrea.
Gusto niyang bago siya bumalik sa Amerika, maging maayos ng relasyon nilang dalawa. Masyado ng maraming nasayang na panahon. Waring lumandag ang puso niya nang marinig ang doorbell sa labas ng gate. Simula nang mawalan siya ng paningin, tumalas lalong pandinig niya. Kaya kahit nasa loob ng kwarto, alam niya, dumating na ang hinihintay niya. Naroon ang kanyang maid para pagbuksan to ng pinto. Kinakabahang inayos niyang buhok. Di niya alam kung ipagtatapat ba niya kay Andrea ang kondisyon niya ngayon. Sabi ng doktor, unti-unti na raw magbabalik sa normal ang kanyang paningin. Kailangan lang ng kaunting pasensya. Sa ngayon, nakakabanaag na siya, ngulit marami pa ring mga bagay ang di niya kayang gawin mag-isa. Kaya ingat na ingat siya kapag lumalabas siya, lalo na kung gabi. Di na niya magawang lumakad nang walang driver at bodyguard. Humakbang siya palabas ng kwarto. Kabisado niya ang bawat daraanan niya kaya hindi mahahalata na malabo ang kanyang paningin. Andrea?